Nag-viral at kumalat yung video sa panahon ni Tatay Digong mga Kadonatics kung saan yung preparation nila sa bagyo, yung matindihang bagyo mga Kadonatics, ay grabe. Sobra-sobra. 2 days pa lang, tapos na mga Kadonatics. Ang sabi pa nga sa report, kahit that day mga Kadonatics, 2 days before, darating yung bagyo, ay talagang ready na ready sila. Pero kay Bongbong Marcos mga Kadonatics, nako naman, ibang-iba talaga. Kaya ito mga Kadonatics, panoorin natin. Grabe, namimiss ko talaga isang Tatay Digong. At kung pagbabasehan yung mga paghahanda, kahit pala tumama ngayong gabi ang bagyong Ompong at Manalasa, iwanan tayo bukas, Mr. Lang, wala rin tayong mararanasan na problema. Ang sabi ng NDRRMC, ready na lahat ng responders at preposition na din lahat ng relief packages na inihanda ng DSWD para sa mga maapektuhan. Grabe talaga si Tatay Digong mga Kadonatics, and the fact that this is 2 days before sa bagyo mga Kadonatics na sasalanta sa Pilipinas. Ganyan kapreparado sa panahon ni Tatay Digong. Kahit yung DOTR, papagamit yung mga pasilidad ng mga pantalan para sa mga mai-stranded na pasahero, at ang DFA naman tutulong din sa mga OFW na maiipit sa kanilang biyahe tulad daw ng tulong at aksyon na binigay nila nung magkaaberya ang Xiamen Airlines. Iba talaga ang Tatay Digong mga Kadonatics. Hindi lang mismo yung sa Pilipinas mga Kadonatics ang inatupag niya, kundi pati yung mga OFWs. Grabe! Ngayon, nagpe-press conference na lang mga Kadonatics, mali-mali pa yung mga pinagsasabi. Tapos, look at that, masyadong preparation talaga. Wala mga Kadonatics. Last time yung may lindol, COVID na tent yung pinapagamit mga Kadonatics. What if kung may mga virus pa yun, bacteria? Ay, nako. Preemptive evacuation. Dati walang nagpe-preemptive evacuation kung hindi nandiyan na. Personal na inaalam ni Pangulong Rodrigo Duterte ang paghahanda ng pamahalaan sa nalalapit na pananalasa ng Typhoon Ompong. Isang statement mula sa United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, buhay ang nasagip, bunsod ng mga aksyon ng gobyerno na sinuportahan ng iba't ibang sangay ng lipunan. Nakakamiss yung isang Tatay Digong mga Kadonatics. Nakakamiss talaga. Succeeded in this. It's not because of the government alone, it's because of yung taong bayan. I can categorically say we have improved a lot. Dagdag pa ng NDRRMC, sa ipinamamalas ng Pilipinas na kahandaan sa sakuna, nagiging modelo na raw tayo sa ibang bansa. What the... Ay, nako. Paano kaya naging ganitong mga Kadonatics? In just 3 years mga Kadonatics sa pamumuno ni Marcos Jr., talagang bumagsak yung Pilipinas. Lahat mga Kadonatics halos nangungurap na. Stock market, this is the lowest mga Kadonatics performance ayon sa international news mga Kadonatics. Wala pa yung pandemic. Wala pang pandemic. Kung nakinig lang tayo ka Tatay Digong noon nung sinabi niya na do not vote for this man because he is a weak leader. Talaga naman mga Kadonatics, nabulag tayo, nabudol nga talaga tayo, like 100%. Ito yung pinakamalaking budol sa buhay ko mga Kadonatics. Nawalan ako ng pera, oo. Pero ito yung pinakamalaking budol mga Kadonatics. Buong bansa ang nagsasuffer. I already received calls. Like for example, yung ASEAN Humanitarian Action Center, nagpa-congratulate on how we are doing these things. Nais umano ni Pangulong Rodrigo Duterte na gawin ng isang permanenteng departamento ng pamahalaan ang National Disaster Risk Reduction Management Council. Ito ay upang ang NDRRMC na ang mamahala sa paghahanda, prevention at mitigation sa mga natural disaster. Ito ang sinabi ni Pangulong Duterte sa ginawang situational briefing dito sa PD Camarines Sur. And natatandaan ko din yan mga Kadonatics, every time na may bagyo sa Pilipinas sa panahon ni Tatay Digong ay talagang ready na lahat mga Kadonatics days before. Ngayon, nako, talagang parang walang silbi talaga si Marcos Jr. mga Kadonatics. Lumalabas lang pagkatapos na ang bagyo, yung humupa na lahat mga Kadonatics, tapos nagbebenta pa ng rice sa mga nasalantaan mga Kadonatics. Grabe. Hindi ito nakikita ng mga loyalists. Ewan ko. At ito mga Kadonatics, yung statement ni Bongbong Marcos sa resulta sa Bagyong Tino sa Cebu, ay talaga nang magagagalit ka sa mga pinagsasabi niya mga Kadonatics. Panoorin natin. Kakatapos lang ng briefing ng ating NDRMC tungkol unang-una sa response natin sa Typhoon Tino. Mabigat talaga ang pagkatama sa Cebu, Region 6, 7, 8, Mimaropa, umabot sa Negros Island Region,
kasi dahil tumawid ang Tino and the damage is heavy. And so but we are doing our usual relief and support activities para lahat ng mga na-displaced, lahat ng naging biktima ay matutulungan natin ng pamahalaan together with national government, together with the first responders, of course the LGUs. Maayos naman. The only problem is that napakalakas ng Tino. Unfortunately, meron tayong inaabangan na parating na may potensyal na maging mas malakas pa. Itong napangalanan na Uwan. And so we are also preparing for that. Yung pinakamalaking problema na nakita namin is that yung lahat ng personnel natin nandun ngayon sa Visayas para asikasuhin nga ang relief and support ng pamahalaan doon ay Ano ba, kulang ba talaga sa manpower natin mga kadonatics na hindi na makapag-prepare dyan sa Luzon dahil andun sa Cebu yung mga manpower natin? Kulang ba talaga? Ganyan ba talaga kapulpul itong si Marcos mga kadonatics? Like, ang dami yung mga sangay natin sa gobyerno. Bakit ayaw niyang ang EDCA i-function mo? Anong ginagawa dyan? Gumastos lang mga bala dyan mga kadonatics na wala namang silbi sa bansa. Kaya nga, sa panahon ni Tatay, di kong inalis yan eh. Ngayon, yung EDCA site is actually mga kadonatics supposed to be na tumutulong yan sa mga emergency na nangyayari sa bansa. Pero ngayon, wala. Ewan ko. Kailangan na natin pag-isipan kung ilan doon, kung sino doon ang pwede nang dalhin para paghandaan na yung Uwan, which is going to hit central and northern Luzon. Mukhang ang landfall sa Cagayan na naman. We will already be feeling the effects ng ulan and some winds siguro by Sunday morning. Kaya yun ang aming binabalanse kung siyempre hindi namin iiwanan ng Cebu hanggat lahat na ay in place na. The same thing, but we will do as much as we can to anticipate. Dahil marami tayong, if we anticipate well and we prepare well, marami tayong nagagawa para medyo mas mabawasan ang effect. Pero hay nako. 150 na tao sa Pilipinas. Ang mga Pilipino, bakit ba kulang na kulang yung tao para mag-prepare? Mga kadonatics ay talaga naman. So, napakabigat nung nangyari ng Tino. Unfortunately, the casualty count is very high. Madami tayong deaths that we have suffered. And I do not want to give a number because we are still in the process of validating all the numbers about the damages, etc., the number of people who have been displaced, the number of families that are under evacuation centers, those that have been displaced na umuwi sa kanilang mga kamag-anak, sa mga kaibigan. Those are still being processed, but it is a significant number. So that's the situation for now. We are continuing our relief and support for those who were hit by Typhoon Tino, but we are also doing everything that we can para ma-anticipate at makapaghanda tayo ng mabuti dito naman sa parating na Typhoon Uwan. I don't think mga kadonatics kung makapaghandaan to ni Marcos Jr. Kasi nga, nagpo-problema na siya mga kadonatics sa tauhan niya para mag-prepare. Huwag naman sana mga kadonatics na marami na namang buhay ang mawala mga kadonatics dahil sa kapalpakan ng gobyernong ito. Kawawa talaga tayo dahil incompetent yung leader natin. Regrets na lang yung nagagawa niya mga kadonatics kasi hindi talaga preparado. Paano yan mga kadonatics? Kasi busy ata sa ibang bagay. Yung natawa ako sa comment section mga kadonatics. Ang dalawang Doberman nasa likod niya. Talaga naman mga kadonatics. Ready to attack? Because of the scope of shall we say problem areas that has been hit by Tino and will be hit by Uwan, there was a proposal from the NDRMC which I approved that we will declare
a national calamity because ilang regions na yan. There will be almost 10 regions, 10, 12 regions that will be affected. So, pagka ganun karami, ganun ang scope, then we will really have to, then it is a national calamity. So that gives us quicker access to some of the emergency funds, number one. Secondly, it mapapabilis ang ating procurement so that we don't have to go to the usual bureaucratic procedures and we can immediately provide assistance to the victims of the storms. So that's the way things stand now. We will keep giving you bulletins as the days pass. Thank you. Ay, nako. Kawawang Pilipinas with this kind of leader. Tandaan nyo yung comment ko na hanggang December na lang yan si BBM, promise. Sana magbilang anghel ka, Dimi Mayo Mendigay. Grabe naman tong pangalan na to. DMMG. Sana magbilang anghel ka. Pinaka 80% ng Pilipinas. Resign. Every time na magsasalita siya, wala akong naiintindihan sa mga sinasabi niya. Well, totoo naman mga Kadonatics, minsan nahihirapan talaga siya express yung ideas niya. Well, just like me, sometimes. Well, mga Kadonatics, so let's pray na yung casualty ng Tinio, mga Kadonatics, is a little bit lower dito sa Bagyong Uwan. Kasi super typhoon pa to mga Kadonatics pa rin to. Tapos mas malakas pa daw sa Tinio. Eh kung lack yung preparation sa ganitong mga klaseng bagyo mga Kadonatics, ay talagang devastating yung result. But look at Tatay Digong's time mga Kadonatics, ay talagang everyone is prepared already. And now is Friday mga Kadonatics, hindi pa sila nakapag-prepare. Friday na ngayon. Paano na yan? Ha? Linggo mga Kadonatics, parang dyan na. Magla-landfall na ata yung bagyo mga Kadonatics. I hope we continue on praying mga Kadonatics sa posibleng matamaan na lugar mga Kadonatics or region sa Pilipinas. For our Bible verse for this video mga Kadonatics is found in Psalm 46 verse 1. At least to give comfort to those who are affected by the flood and those who will be affected for the coming new typhoon mga Kadonatics. It says here, God is a refuge, strength, a very present help in trouble. So, we cannot lean on anyone mga Kadonatics but God. O, ito mga Kadonatics, panoorin natin si Senator Bongo. Ay talagang nanglula siya mga Kadonatics sa naranasan niya at sa nakita niya sa resulta ng bagyo. Ito, panoorin natin. Senator, anong reaksyon nyo lang po dito sa nangyaring flash flood, pananalasan ng bagyo sa Cebu? Devastating po ito, no? Nandito rin po ako ng Typhoon Odette, pero grabe po itong buhos ng ulan at ng tubig dito po sa Cebu. Marami po mga kababayan natin ang apektado. Ako po ay nakikiusap muli sa national government. Nasa inyo po ang resources. Ibigay kaagad yung mga ayuda, DSWD, DOH, siguraduhin na hindi magkasakit to. Hindi, magbenta pa daw si Pangulong Marcos. Mga bata, kanina maraming lumapit sa akin dito na kailangan magpa-check up, magpa-opera. Nananawagan po muli ako sa national government, DOH, DSWD at sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Importante rito, restoration of normalcy kaagad, makabalik sa normal na pamumuhay ng ating mga kababayan. Tama. Labo na dire sa Cebu, sa Region 7, Region 8, apektado po dito sa Leyte. Hangyo lang ko, tinabangay ta. Opo. Ampo o amping. Opo. Ibig sabihin, dasal tayo at mag-ingat po dahil may parating na naman na bagong bagyo. Oh. Sir, meron na pong ipinasang batas na Ligtas Pinoy Centers Act. Ano po masasabi nyo na yung mga residente nasa mga ganitong klaseng evacuation center na mga sports complex, schools? Matagal ko na po isinulong ito. Isa po ako sa author at co-sponsor ng Ligtas Pinoy Centers Act. Ito po'y batas na maglalagay po ng mga evacuation center sa mga syudad at munisipyo. Napakahalaga po nito. Dapat po'y unahin po ito sa budget ng gobyerno kaysa nasasayang sa mga flood control na ginagawa pong gatasan ng ilang mapagsamantala. Please lang gamitin nyo na lang po dito sa mga evacuation center. Dapat maayos, malinis, komportable, hindi magkasakit yung mga bata. Due to climate change, panay na talaga ang dating ng
bagyo, putok ng bulkan, baha, lindol at sunog. Kakabalik ko lang nga dito sa Cebu nung earthquake rin po. Ayun, baha na naman po. Sir, yung flood control, naging issue din siya ngayon sa nangyaring pagbaha sa Cebu. Ano hong reaksyon nyo dito at saka balak nyo ba pa-imbestigahan to sa Senado? Part na po ito ng magiging investigasyon ng Blue Ribbon. No? Pwede rin pong maitanong to doon at maimbestigahan rin po na kung meron pong pagkukulang, trabaho po ng DPWH yan, sino yung may kasalanan at dapat managot ay dapat managot dito sa mga flood control dito sa province of Cebu. Kung meron man pong pagkukulang na nangyari at maging proactive tayo. Dapat sa future ng mga proyekto dapat talaga maayos at protektado po ang ating mga kababayan. Alam nyo, tuwing may baha, sunog, bagyo, ang kawawa po yung mga mahirap nating kababayan. Sila po ang apektado. Tulungan po natin sila. Ako po ay nananawagan po muli sa lahat na magtulungan tayo. Tulungan po natin ang ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga mahirap. So again mga Kadonatics, God is a refuge, strength, a very present help in trouble. Psalm 46 verse 1. Ingat po kayo palagi mga Kadonatics at please keep on praying kasi yan na talaga yung pinaka sandata natin in times of trouble. Thank you so much mga Kadonatics. God bless you and don't forget to subscribe and like this video. Bye-bye.